Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel po, ang inyo pong lingkod. So today po is April 13, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Pangarap Village, sa may Quirino Highway, Barangay 183, Tala, Caloocan. At dadalhin po natin sa may Blueprint CAD print plotting sa may Santa Catalina Street, Holy Spirit, Quezon City, Old Balara, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lato ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Nagbabalik po sa Balong Piso del Prado ngayon naman po ay matanggap po tayo ng isang mahalagang ito. Ay, Diyos ko! Bagong pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, ng hapon. Attorney Atlaida, tinawag ng Malacanang na salo ang mga nagpapakalat na maling impormasyon at fake news kaugnay ng estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tawag ito ng labas ng bagong statement ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Sa linis niyang balita ng Presidente, statement, sinabi ng senadora na marami nangungulit sa kanya ng maglabas ng medical bulletin ng kapatid, pero aminadong hindi pa sila nagkikita, kaya hindi niya masabi ang tuloy na estado ng kalusugan ng Pangulo. Nanawagan din ang mababatas kay Pangulong Marcos Jr. na magpagaling at ilabas ang katotohanan sa kanyang kalusugan. Kaya naman ipalag Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang pahayag ng senadora. Matapos ang hindi pa naman sila nakikita ng Pangulo. May tuturing anyang fake news ang pinagsasabi ni Senator Amy at hindi anya dapat intindihin ang mga impormasyon na halatang malisyoso at peke. Ano ba sinabi niya? Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? Paano alam niya? Pa-fake news siya. Kung niya intindihin yung mga fake news ngayon. Intindihin po natin kung ano pong nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita niyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun naman po ang mas importante. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Salamat. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZSM. Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, karagdagang pondo kakailanganin sakaling tumagal ang krisis sa Middle East. Ayon po yan sa isang ahensya. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Magandang hapon. Laida sa nagpapatuloy ng pagdinig ng Legislative Energy Action Development o LEAD Council sa Kamara, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDev Undersecretary Joseph Capuno na naglaan na ng 105 billion pesos para sa ayuda sa transport sector mula April hanggang June.
Maaari namang umabot sa 238 billion pesos kung magtatagal pa ng 6 na buwan ng oil price crisis. Kabilang dito ang nasa 71 billion pesos na gagamitin bilang direct support measures sa AIS ng DSWD, Presidential Assistance of Fisherfolk o PAC ng PA at repatriation efforts ng DMW. Nasa 125 billion pesos naman ang narinig na kabilang ang 20 billion itong pondo sa DOT para sa emergency oil supply services. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DTMF. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Senator Amy Marcos kwinestyon ang 2-day work arrangements ng DOE. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon. Magandang hapon, Attorney. Pinatikos si Senator Amy Marcos ang 2-day work setup ng Department of Energy. Sa pagdinig ng Protect Committee ng Senado, sinabi ni Marcos na bilang pangunahing ahensya na tumutugon sa krisis sa produktong petrolyo, tila walang urgency sa DOE. Pero nanindigan si Secretary Sharon Carril na hindi sila nagpapabaya sa trabaho kahit pamamadalas na work from home sila. Pero sabi ni Marcos, ang mismong memo na nga ni Pangulong Marcos Jr. ay 4-day work week, pero bakit ang DOE 2-day work week lang? Ang damihan niya nagreklamo dahil wala raw tao sa departamento na dapat na pumirma sa mga dokumento. Depensa naman ni Carril, nagagawa naman nila ang kanilang trabaho, lalo ang mga approval pwede naman gawin online. At kaya daw sila nagpapatupad ng 2 days lang na physical work ay dahil nagtitipid sila sa enerhiya. Wala kanya silang napapabaya ang trabaho. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna po, samantala tayo ay gagawa ng bang video sa ating susunod na mission. Paalam po, hindi pala tayo nakapag-play at alam na natin ang dahilan kung bakit. Ano po, hindi ko na kailangan pang sabihin pa ng paulit-ulit. Ayan, paalam po.